Alam mo ba na kahit mataas ang sahod ng isang tao, marami pa rin ang kinakapos sa pera sa araw-araw dahil sa maling paghawak nito. May mga taong doble ang trabaho at halos wala ng pahinga pero kulang pa rin sa ipon at laging naghahabol sa mga bayarin buwan-buwan. Habang ang iba naman ay tahimik lang at hindi halata pero unti-unting yumayaman dahil sa tamang diskarte at disiplinadong pag-iipon. May mga sikreto sa likod ng paghawak ng pera na hindi kailanman tinuturo sa eskwela o kahit sa karaniwang usapan. Kapag natutunan ang tamang galaw at mindset pagdating sa pera, nagiging posible ang buhay na walang kaba at walang pangamba sa kinabukasan. Maraming Pilipino ang araw-araw na nagsusumikap sa trabaho, pero paulit-ulit pa rin na napupunta sa parehong problema sa pera at utang. Sweldo ay dumarating kada cut-off, pero mabilis din itong nawawala na parang bula dahil sa hindi planadong paggastos at kakulangan sa disiplina. Mga gastusin ay patuloy na dumarami habang ang ipon ay nananatiling zero o minsan ay tuluyang nawawala dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. May mga maling nakasanayan sa pera na akala ay normal lang pero unti-unting sumisira sa kinabukasan at financial stability ng isang tao. Kapag nabuksan ang isip sa tamang financial habits at diskarte, nagbabago ang direksyon ng buhay at nagkakaroon ng mas malinaw na layunin. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng aksyon na yan ay makakatulong hindi lang sa channel kundi pati sa paglaganap ng kaalaman tungkol sa tamang paghawak ng pera. Mas maraming Pilipino ang dapat matuto kung paano mag-ipon, mag-invest at magdisiplina pagdating sa kanilang kinikita. Ang kaalaman sa pera ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa kahit sinong gustong umasenso at magkaroon ng mas maayos na buhay. Simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang impormasyon at pag-apply nito sa araw-araw na pamumuhay. Hindi kailangan maging eksperto o may malaking kita para magsimulang ayusin ang personal na finances at magkaroon ng direksyon ang pera. Kailangan lamang ng matibay na disiplina, tamang mindset at malinaw na plano kung paano hahatiin at gagamitin ang kinikita. Maliliit na hakbang na ginagawa araw-araw ang bumubuo ng malaking resulta. Sa paglipas ng panahon kung ito ay tuloy-tuloy na ginagawa, may mga paraan para mapalago ang pera kahit maliit lamang ang kinikita. Basta alam ang tamang sistema at marunong magtiyaga. Kapag naintindihan ang tamang proseso, nagiging kontrolado ang bawat sentimo at mas nagiging maingat sa bawat desisyon. Darating ang punto na hindi na stress ang pera, kundi magiging kakampi na sa pag-abot ng mga pangarap at personal na layunin sa buhay. Mas nagiging kampante ang isip kapag may sapat na ipon at may malinaw na direksyon ang bawat perang kinikita at ginagastos. Una, magkaroon ng malinaw na budget sa bawat buwan. Malinaw na plano sa pera ang nagsisilbing direksyon para hindi maligaw ang bawat kinikita sa araw-araw na gastusin at obligasyon. Kapag walang sinusunod na sistema, madalas nauuwi sa pagtataka kung bakit biglang nauubos ang pera, kahit hindi naman halata kung saan napunta. Maraming Pilipino ang nagsisikap kumita, pero nahihirapan pa rin dahil kulang sa gabay ang paghawak ng kanilang sahod kada buwan. Simpleng paglista ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera ay malaking tulong para makita ang totoong sitwasyon. Doon nagsisimula ang mas matalinong desisyon pagdating sa paggastos at pag-iipon. Unahin palagi ang mga bagay na kailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay bago maglaan para sa luho at pansariling kasiyahan. Kapag napunta agad ang pera sa hindi importante, kadalasan nagkakaproblema pagdating ng mga bayarin at obligasyon. Mas nagiging maayos ang daloy ng pera kapag alam kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng ipagpaliban. Nagkakaroon ng mas malinaw na control sa finances kahit hindi kalakihan ang kinikita buwan-buwan. Unti-unti ring nababawasan ang pag-aalala tuwing papalapit ang due dates ng mga bayarin. Paghahati ng sahod sa iba-ibang kategorya ay isang praktikal na paraan para maging balanse ang paggamit ng pera. May nakalaang bahagi para sa pangangailangan, may para sa personal na kagustuhan, at may para sa ipon o future plans. Hindi na kailangang manghula kung magkano ang pwede gastusin dahil may sinusunod ng limitasyon.
Nagiging mas disiplinado ang paghawak ng pera dahil may malinaw na boundaries sa bawat galaw. Sa pagdaan ng panahon, nagiging natural na habit ang ganitong sistema. Pagsusulat ng gastusin araw-araw ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung saan talaga napupunta ang pera. Hindi kailangang maging komplikado dahil kahit simpleng notebook o notes sa cellphone ay sapat na para magsimula. Mas nagiging aware sa mga maliliit na gastos na madalas hindi napapansin pero malaki pala ang epekto sa kabuuan. Nagkakaroon ng pagkakataon na bawasan o tuluyang alisin ang mga hindi kinakailangang paggastos. Awareness ang nagiging susi para maitama ang mga maling nakasanayan sa pera. Budgeting ay hindi nangangahulugan ng paghihigpit sa sarili, kundi isang paraan para magkaroon ng mas maluwag na buhay sa hinaharap. Kapag maayos ang sistema ng pera, mas nagiging madali ang pag-iipon at pag-abot ng mga personal na layunin. Hindi na basta-basta nauubos ang sahod dahil bawat piso ay may malinaw na pupuntahan. Nagiging mas kampante ang pakiramdam dahil may kontrol sa sitwasyon kahit may mga hindi inaasahang gastos. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang matatag na pundasyon para sa mas maayos na buhay pinansyal. Ikalawa, mag-ipon bago gumastos sa luho. Maraming tao ang inuuna ang pagbili ng mga gusto bago pa man magtabi para sa ipon, kaya nauuwi sa walang natitirang pera sa dulo ng buwan. Kapag baliktad ang sistema, laging nauuna ang saya pero kasunod naman ang stress kapag wala nang madukot sa oras ng pangangailangan. Mas nagiging epektibo ang paghawak ng pera kapag unang tinatabi ang para sa sarili bago pa mag-isip ng ibang paggastusan. Kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy na naiipon ay may malaking epekto pagdating ng panahon. Consistency sa pag-iipon ang mas mahalaga kaysa sa laki ng halagang na itatabi. Magandang simula ng habit na magtabi agad ng porsyento ng sahod sa mismong araw na matanggap ito mula sa trabaho o negosyo. Sa ganitong paraan, hindi na natutukso na gastusin ang buong pera dahil may nauna nang nakalaan para sa future. Nagiging automatic ang pag-iipon kapag ginawa itong parte ng routine sa bawat sweldo. Unti-unti ring nasasanay ang isip na hindi lahat ng kinikita ay para gastusin agad. Disiplina ang bumubuo ng matibay na pundasyon sa financial growth. Paglalagay ng ipon sa hiwalay na account o lalagyan ay nakakatulong para hindi ito magalaw sa mga biglaang tukso sa paggastos. Kapag nakahiwalay ang pera, mas nagiging malinaw kung alin ang pwedeng gastusin at alin ang dapat manatiling nakatabi. Mas nababawasan ang impulsive buying dahil hindi agad naaabot ang ipon. Nagiging mas responsable ang pagdedesisyon dahil may malinaw na limitasyon. Ang simpleng paghihiwalay ng pera ay may malaking epekto sa pag-build ng savings. Maraming Pilipino ang nahihirapan mag-ipon dahil iniisip na kailangan malaki agad ang maitabi para maging meaningful. Sa totoo lang, kahit barya o maliit na halaga, basta regular na ginagawa ay lumalaki rin sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay nagsisimula at hindi pinapabayaan ang habit na ito kahit gaano kaliit ang kinikita. Unti-unting nabubuo ang disiplina na magiging susi sa mas malaking financial goals sa hinaharap. Small wins araw-araw ang nagiging daan para sa mas malaking resulta. Pag-iipon ay hindi lang para sa emergency, kundi para rin sa mga pangarap tulad ng negosyo, bahay o mas komportabling buhay. Kapag may naitatabing pera, mas nagiging handa sa anumang sitwasyon na maaring dumating ng hindi inaasahan. Nagkakaroon ng peace of mind dahil may safety net na pwedeng sandalan kung kinakailangan. Mas nagiging confident sa pagharap sa mga financial challenges dahil may backup plan. Sa ganitong paraan, ang pera ay hindi na lang basta kinikita, kundi pinapalago at pinapangalagaan para sa mas magandang kinabukasan. Ikatlo, iwasan ang utang na walang malinaw na plano. Madaling kumuha ng utang, lalo na kung may agarang pangangailangan o may gustong bilhin na hindi kayang bayaran ng buo. Kapag walang malinaw na plano kung paano ito babayaran, mabilis itong lumalaki at nagiging pabigat sa araw-araw na buhay. Maraming Pilipino ang napapasok sa cycle ng utang kung saan nagbabayad ng luma gamit ang bagong utang. Sa ganitong sitwasyon, imbis na umangat ay mas lalo pang nalulubog sa problema sa pera. Disiplina at maingat na pagdedesisyon ang kailangan para makaiwas sa ganitong sitwasyon. Hindi lahat ng utang ay masama kung ginagamit ito sa tamang paraan tulad ng negosyo o investment na may potensyal kumita. Nagiging problema lamang kapag ginamit ito sa luho
o bagay na hindi naman nagdadala ng dagdag na income, mahalagang itanong sa sarili kung ang uutangin ay makakatulong ba sa pag-unlad o pansamantalang saya lamang. Kapag malinaw ang sagot, mas nagiging maingat sa pagkuha ng responsibilidad na may kasamang bayarin. Ang tamang pag-iisip bago umutang ay nakakapagligtas sa maraming stress sa hinaharap. Pagbuo ng konkretong plano sa pagbabayad ay mahalaga bago pa man kumuha ng anumang uri ng utang. Dapat malinaw kung saan kukunin ang pambayad at gaano katagal ito mababayaran nang hindi naaapektuhan ng ibang gastusin. Mas nagiging manageable ang utang kapag may structured na paraan ng pagbayad buwan-buwan. Nababawasan ang kaba dahil alam kung paano haharapin ang obligasyon. Responsableng paghiram ng pera ang susi para hindi ito maging problema. Pag-iwas sa impulsive na pag-swipe ng credit card o pagkuha ng loan online ay malaking tulong para mapanatiling maayos ang finances. Madaling matukso sa mga alok na mabilis na approval at mababang hulog, pero may kapalit itong mataas na interes. Kapag hindi pinag-isipan ng mabuti, nagiging patong-patong ang bayarin na mahirap ng habulin. Mas mabuting maghintay at mag-ipon kaysa pumasok sa obligasyong hindi kayang panindigan. Patience sa paggastos ang nagiging proteksyon laban sa financial trouble. Kapag natutunan ang tamang paghawak sa utang, nagiging kasangkapan ito sa pag-angat sa buhay imbis na pabigat. Mas nagiging maingat sa bawat financial decision dahil nauunawaan ang epekto nito sa hinaharap. Nagkakaroon ng kontrol sa sitwasyon at hindi hinahayaang kontrolin ng utang ang buhay. Unti-unting nababawasan ang stress at napapalitan ito ng kumpiyansa sa paghawak ng pera. Sa ganitong paraan, napapanatili ang mas maayos at mas matatag na kalagayan sa pananalapi. Ika-4, magkaroon ng emergency fund para sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi may iwasan ng mga biglaang gastos tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pera. Kapag walang nakahandang pondo, kadalasan napipilitan umutang o gumamit ng pera na nakalaan sana sa ibang bagay. Nagiging sanhi ito ng mas malaking problema dahil nadadagdagan ang obligasyon at stress sa pananalapi. Mas nagiging kampante ang isip kapag may nakatabing pera na pwedeng gamitin sa ganitong pagkakataon. Ang pagkakaroon ng safety net ay nagbibigay ng proteksyon laban sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi kailangang malaki agad ang emergency fund para magsimula dahil pwedeng unti-unti itong buuin ayon sa kakayahan. Ang mahalaga ay may malinaw na layunin na magtabi ng pera na hindi gagalawin maliban sa totoong pangangailangan. Karaniwang nire-rekomenda ang halaga na katumbas ng ilang buwan na gastusin para mas maging handa sa anumang sitwasyon. Sa ganitong paraan, hindi agad natitinag ang finances kahit may bigla ang problema. Unti-unti ring nabubuo ang kumpiyansa sa pagharap sa mga hindi inaasahang hamon. Mas mainam na ilagay ang emergency fund sa hiwalay na lalagyan o account para hindi ito magamit sa pangkaraniwang gastos. Kapag madaling ma-access ang pera, mas mataas ang tukso na gamitin ito sa hindi naman emergency. Nagiging mas malinaw ang layunin ng pondong ito kapag hiwalay sa regular na budget. Disiplina ang kailangan para mapanatili itong buo at handa anumang oras. Ang simpleng hakbang na ito ay nakakatulong para maprotektahan ang sariling finances. Pagkakaroon ng emergency fund ay hindi lamang tungkol sa pera kundi pati na rin sa peace of mind na dulot nito. Mas nagiging kalmado ang pag-iisip kahit may mga hindi inaasahang pangyayari dahil may nakahandang solusyon. Hindi na kailangang magpanik o maghanap agad ng uutangan sa oras ng kagipitan. Nagiging mas maayos ang pagdedesisyon dahil hindi nadadala ng emosyon at takot. Sa ganitong paraan, mas nagiging kontrolado ang sitwasyon kahit sa gitna ng problema. Habang lumalaki ang emergency fund, mas nagiging matatag ang pundasyon ng personal na pananalapi. Nagkakaroon ng kakayahan na harapin ang mas malalaking hamon nang hindi agad naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay. Mas nagiging handa sa pagbabago ng sitwasyon tulad ng paglipat ng trabaho o pagsimula ng bagong oportunidad. Ang pundong ito ay nagsisilbing sandigan sa panahon ng pangangailangan at proteksyon sa kinabukasan. Sa tuloy-tuloy na pag-iipon, unti-unting nabubuo ang seguridad na hinahanap ng bawat Pilipino. Ika-5, palaguin ang pera sa pamamagitan ng tamang investment. Pagpapatulog ng pera sa isang tabi ay hindi sapat kung ang layunin ay umangat.
at magkaroon ng mas malaking kita sa hinaharap. Habang tumatagal, ang halaga ng pera ay nababawasan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa paligid. Kailangan matutunan kung paano ito palaguin upang makasabay sa pagbabago ng ekonomiya at hindi maiwan. Maraming paraan para mapalago ang pera, kahit hindi kalakihan ang puhunan basta may tamang kaalaman at diskarte. Ang pag-i-invest ay isang hakbang na pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad. Hindi agad kailangang sumabak sa komplikadong investment dahil pwedeng magsimula sa mga simple at mas madaling maintindihan. Pag-aaral sa mga basic tulad ng stocks, mutual funds o maliit na negosyo ay malaking tulong para magkaroon ng idea. Mahalaga na naiintindihan ang pinapasok bago maglabas ng pera para maiwasan ang pagkalugi. Kapag may sapat na kaalaman, mas nagiging kumpiyansa sa pagdedesisyon. Ang edukasyon sa pera ay isang investment na may malaking balik. Pagiging maingat sa pagpili ng paglalagyan ng pera ay napakahalaga upang maprotektahan ang pinaghirapan. Hindi lahat ng alok na mabilis ang kita ay totoo o ligtas, kaya dapat laging magsaliksik bago sumubok. Maraming Pilipino ang naloloko dahil sa pangakong madaling yaman na walang malinaw na basehan. Mas mainam ang mabagal pero sigurado kaysa sa mabilis pero delikado. Patience at tamang impormasyon ang nagiging sandata laban sa maling desisyon. Paglalaan ng bahagi ng kita para sa investment ay dapat maging bahagi ng regular na financial habit. Kahit maliit na halaga, basta tuloy-tuloy ay may potensyal na lumaki sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay nagsisimula at hindi pinapabayaan ang consistency sa pagdagdag ng pondo. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang portfolio na pwedeng pagkakitaan sa hinaharap. Disiplina ang susi para makita ang tunay na benepisyo ng pag-i-invest. Habang lumalaki ang investment, mas nagiging posible ang pagkakaroon ng passive income na hindi kailangang pagpaguran araw-araw. Nagkakaroon ng dagdag na pinagkukunan ng pera bukod sa pangunahing trabaho o negosyo. Mas nagiging malaya sa oras dahil hindi na umaasa sa iisang source ng income lamang. Ang tamang pag-i-invest ay nagbibigay ng pagkakataon na mapabilis ang pag-abot ng mga pangarap. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging kasangkapan para sa mas komportable at mas maayos na buhay. Ika-6, magkaroon ng dagdag na pinagkakakitaan. Pag-asa sa isang source ng income ay madalas nagiging dahilan kung bakit hirap umusad ang financial situation ng isang tao. Kapag nagkaroon ng problema sa trabaho o negosyo, agad ding naapektuhan ang buong daloy ng pera. Mas nagiging ligtas at matatag ang finances kapag may iba pang pinanggagalingan ng kita kahit maliit lamang sa simula. Maraming Pilipino ang unti-unting umaangat dahil marunong maghanap ng extra income sa labas ng kanilang pangunahing trabaho. Ang pagkakaroon ng dagdag na kita ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para umunlad. Maraming paraan para kumita tulad ng online selling, freelancing o maliit na sideline na pwedeng gawin sa libreng oras. Hindi kailangang agad maglabas ng malaking puhunan dahil may mga pagkakataon na pwedeng magsimula gamit ang sariling skills. Paggamit ng talento at kakayahan ay isang epektibong paraan para makadagdag sa income nang hindi gaanong gumagastos. Unti-unting lumalawak ang posibilidad habang nadaragdagan ang karanasan at kaalaman. Ang mahalaga ay nagsisimula at hindi natatakot sumubok ng bagong oportunidad. Paglalaan ng oras at effort sa extra income ay nangangailangan ng disiplina at tamang pag-manage ng schedule. Hindi madali pagsabay ng trabaho at sideline, pero nagiging sulit ito kapag nakikita ang resulta. Mas nagiging produktibo ang oras dahil nagagamit ito para sa bagay na may kapalit na kita. Nagkakaroon ng sense of fulfillment kapag may nadadagdag sa kinikita buwan-buwan. Consistency ang susi para mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasok ng dagdag na pera. Ang extra income ay pwedeng gamitin para mapabilis ang pag-ipon, pag-invest o pagbabayad ng utang. Sa halip na umasa lang sa isang sahod, nagkakaroon ng mas maraming option kung saan gagamitin ang pera. Mas nagiging flexible ang financial decisions dahil may dagdag na resources. Unti-unting nababawasan ang financial pressure habang nadadagdagan ang kita. Nagiging mas kampante sa pagharap sa mga gastusin at obligasyon. Habang lumalaki ang sideline o extra income, may pagkakataon na gawin itong pangunahing source ng kita sa hinaharap. Nagbubukas ito ng pinto para sa mas malawak na oportunidad at mas malaking earnings.
Mas nagiging malaya sa oras at desisyon dahil hindi na nakatali sa iisang trabaho lamang. Ang simpleng pagsisimula sa maliit ay pwedeng humantong sa mas malaking tagumpay kapag pinaghirapan. Sa ganitong paraan ang kita ay hindi na limitado, kundi patuloy na lumalago kasabay ng pagsisikap. Ikapito, kontrolin ang impulsive na paggastos. Maraming Pilipino ang napapabili agad kapag may nakita na sale o promo, kahit hindi naman talaga kailangan sa pang-araw-araw na buhay at madalas nadadala lang ng excitement. Ang ganitong ugali ay unti-unting sumisira sa budget dahil sa mga maliliit na gastos na hindi napapansin pero paulit-ulit na nangyayari. Kapag pinagsama-sama ang mga biglaang bili, lumalaki ang kabuuang halaga na sana ay naipon o na-invest para sa mas mahalagang bagay. Mas nagiging mahirap kontrolin ang pera kapag pinapairal ang emosyon at hindi ang tamang pag-iisip sa bawat pagbili. Disiplina sa sarili ang unang hakbang para maiwasan ang ganitong sitwasyon at mapanatili ang maayos na daloy ng pera. Isang epektibong paraan ay ang pagbigay ng sapat na oras bago magdesisyon kung bibili o hindi ng isang bagay, lalo na kung hindi naman ito urgent. Kapag binigyan ng pagitan ang pag-iisip, mas nagiging malinaw kung kailangan ba talaga o gusto lamang ang isang produkto. Maraming pagkakataon na nawawala ang interes kapag hindi agad binili ang isang item at napapalitan ng mas praktikal na desisyon. Sa ganitong paraan, nababawasan ang hindi planadong paggastos na sumisira sa budget at sa long-term na plano. Ang simpleng paghihintay ay nakakatulong para maging mas matalino at mas maingat sa pagdedesisyon. Pag-iwas sa pag-browse ng online shopping apps kapag walang balak bumili ay malaking tulong para hindi matukso sa mga nakakaingganyong produkto. Madalas nagsisimula ang impulsive buying sa simpleng pagtingin lamang hanggang sa mauwi sa hindi inaasahang pagbili. Kapag nililimitahan ang exposure sa tukso, mas nagiging madali ang pagpigil sa sarili kahit may mga tempting na offers. Mas nagiging kontrolado ang pera dahil hindi basta-basta napupunta sa hindi kinakailangang bagay na walang long-term value. Ang pag-manage ng environment at habits ay mahalaga para mapanatili ang disiplina sa paggastos. Pag-set ng malinaw na limit sa personal na gastos, bawat buwan ay nagbibigay ng malinaw na boundary sa paggastos ng pera. Kapag may nakatakdang halaga lamang para sa wants, mas nagiging maingat sa pagpili kung saan ito gagamitin at kung sulit ba ang bawat bili. Hindi na basta-basta napupunta sa random na pagbili dahil may sinusunod na limitasyon na dapat igalang. Nagkakaroon ng mas malinaw na priorities pagdating sa paggastos at mas napapahalagahan ang bawat piso. Ang ganitong sistema ay tumutulong para mapanatili ang balanse sa finances kahit may mga tukso sa paligid. Kapag natutunan ang pagkontrol sa impulsive spending, mas mabilis makikita ang pagbabago sa ipon at overall na financial status ng isang tao. Mas maraming pera ang napupunta sa mas mahalagang bagay tulad ng savings, investments at mga pangmatagalang plano sa buhay. Nagiging mas responsable sa bawat desisyon dahil nauunawaan ang epekto nito sa kinabukasan at sa pang-araw-araw na buhay. Ikawalo, maglaan ng pondo para sa edukasyon at personal na kaalaman. Maraming Pilipino ang nakakaligtaan ng halaga ng patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman dahil iniisip na gastos lamang ito. Sa katotohanan, ang investment sa sarili ay isa sa pinakamabisang paraan para mapabuti ang kinikita at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa buhay. Kapag may sapat na kaalaman at skills, mas nagiging handa sa hamon ng trabaho, negosyo at iba't ibang financial decisions. Ang kaalaman ay nagbibigay ng competitive edge na hindi madaling makuha sa ibang paraan, maliban sa patuloy na pag-aaral at practice. Ang simpleng habit na maglaan ng pera para sa edukasyon ay unti-unting nagbubukas ng mas malalaking pagkakataon sa hinaharap. Maaaring simulan sa maliit na halaga tulad ng pagbili ng libro, online course o pagsali sa seminars na may kaugnayan sa career o negosyo. Hindi kailangang mamahaling investment agad dahil ang mahalaga ay ang patuloy na pagkatuto at application ng natutunan. Maraming libreng resources sa internet na pwedeng gamitin bilang panimula sa pagpapalawak ng kaalaman. Kapag may malinaw na layunin sa pag-aaral, mas nagiging focused ang effort at mas nagiging praktikal ang natutunan. Unti-unti, ang maliit na investment sa edukasyon ay nagiging malaking asset sa personal at financial growth.
Ang regular na paglalaan para sa sariling kaalaman ay nakakatulong para hindi maiwan sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya at trabaho. Habang patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya at industriya, mas kailangan ng updated skills at tamang impormasyon. Kapag hindi inaalagaan ang sarili sa aspetong ito, nagiging mahirap makasabay sa kompetisyon at oportunidad. Sa kabilang banda, ang patuloy na pagpapalawak ng kaalaman ay nagiging daan para sa mas mataas na kita at mas malawak na career options. Ang pera na inilaan sa edukasyon ay nagbabalik ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Paglalaan ng oras at resources para sa self-improvement ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati sa personal na buhay. Mas nagiging handa sa financial decisions tulad ng investments, budgeting, at pagkontrol sa gastusin dahil may mas malalim na pag-unawa sa pera. Nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung paano mapapabuti ang kalagayan sa buhay at kung paano maiwasan ang financial mistakes. Ang kaalaman at skills ay parang tools na pwedeng gamitin para umangat sa kahit anong sitwasyon. Kapag nasanay sa habit na ito, unti-unting nabubuo ang confidence sa sariling kakayahan at sa financial choices. Sa katapusan, ang pondo para sa edukasyon at personal na kaalaman ay isa sa pinakamahalagang investment na pwedeng gawin. Hindi lang ito nagbubukas ng mas maraming opportunities, kundi nagbibigay din ng mas matibay na pundasyon para sa financial independence. Mas nagiging handa sa future na may hindi inaasahang pangyayari dahil may kasanayan at kaalaman na pwedeng pagkatiwalaan. Ika-siyam, planuhin ang retirement kahit maaga pa. Maraming Pilipino ang iniisip na malayo pa ang retirement kaya hindi naglalaan ng pera para dito sa ngayon. Kapag hindi maaga sinimulan, maaaring maging mahirap makamit ang komportableng buhay pagkatapos ng pagtatrabaho. Ang maagang pagplano ay nagbibigay ng mas maraming panahon para lumaki ang ipon at investments sa pamamagitan ng compound interest. Mas nagiging kalmado ang isip kapag alam na may nakahandang pera para sa hinaharap kahit tumigil na sa trabaho. Ang simpleng habit na magtabi para sa retirement ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa pagtanda. Mahalagang tukuyin kung magkano ang kailangan sa hinaharap at gumawa ng plano kung paano maaabot ito. Hindi kailangan simulan agad sa malaking halaga, basta consistent at regular ang pagtutok sa plano. Kahit maliit na kontribusyon buwan-buwan, ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon kung tuloy-tuloy ang disiplina. Pagplano ng retirement ay hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa kapakanan ng pamilya. Mas nagiging handa sa hindi inaasahang gastusin sa pagtanda kapag maaga ang pagpaplano. Pag-invest sa retirement fund, mutual funds o government pension schemes ay isang epektibong paraan para lumaki ang pera. Mahalaga na naiintindihan ang risk at return ng bawat opsyon bago ilagay ang pera para maiwasan ang malaking pagkawala. Sa ganitong paraan, mas nagiging responsable sa desisyon at mas nagkakaroon ng control sa financial future. Unti-unti, nagkakaroon ng financial cushion na pwedeng sandalan sa oras ng pangangailangan. Ang maagang pagplano ay nagdudulot ng mas malinaw na direksyon sa kinabukasan at mas kaunting stress. Paglalaan ng oras para pag-aralan ng retirement options ay nagbibigay ng kalinawan at kumpiyansa sa desisyon. Mas nagiging malinaw kung paano hahatiin ang resources sa investments at savings upang mas mabilis maabot ang target. Nagkakaroon ng mas maraming oportunidad na pumili ng tamang strategy para sa personal na goals. Ang edukasyon sa retirement planning ay nagiging kasangkapan para hindi magkamali sa desisyon at maiwasan ang financial regret. Kapag may malinaw na plano, nagiging mas kampante sa pagharap sa hinaharap. Habang lumalaki ang nakalaang pera para sa retirement, mas nagiging posible ang komportabling pamumuhay kahit tumigil na sa trabaho. Nagkakaroon ng kalayaan sa oras at desisyon dahil hindi nakadepende sa iisang source ng income. Mas nagiging handa sa iba't ibang sitwasyon tulad ng medical needs o emergency dahil may nakalaang pondo. Ang maagang paghahanda ay nagbibigay ng peace of mind at proteksyon laban sa kakulangan sa pera sa pagtanda. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging kasangkapan para sa mas maayos, mas komportable at mas ligtas na kinabukasan. Alam mo ba na ang tamang paghawak ng pera ay kayang baguhin ang buong takbo ng buhay mo at bigyan ka ng kalayaan na matupad ang mga pangarap mo sa hinaharap? Kapag natutunan mong kontrolin ang bawat galaw ng pera,
Hindi lang basta natututo ang utak mo, kundi nagkakaroon ka rin ng mas malinaw na direksyon sa bawat hakbang sa buhay. Ang bawat tip na ating tinalakay ay pundasyon para sa mas matatag na financial status at mas malinaw na roadmap patungo sa seguridad at tagumpay. Hindi mahalaga kung saan ka nagsisimula, ang mahalaga ay may disiplina at commitment sa pagbabago ng sariling habits para sa pera. Kapag sinimulan mo ng gamitin ang mga strategies na ito, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa paraan ng iyong pagdedesisyon at pamamahala sa pera. Mas nagiging maayos ang daloy ng kinikita, mas malinaw kung paano ito gagastusin, at mas nakakatipid sa mga hindi inaasahang gastusin. Ang disiplina at kaalaman sa pera ay hindi lamang para sa araw-araw na buhay, kundi para rin sa pangmatagalang plano at seguridad ng pamilya. Mas nagiging confident sa sarili dahil alam mo na may control ka sa financial situation at handa ka sa anumang senaryo. Hindi lang pangarap ang nagiging posible, kundi ang mas maayos at mas komportableng pamumuhay na dati ay tila imposible lang. Ang paghawak ng pera ay isang kasanayan na pwedeng matutunan at patuloy na pagbutihin habang tumatagal. Hindi kailangang magmadali o mag-alala dahil bawat maliit na aksyon ay may epekto sa long-term na tagumpay. Ang mahalaga ay patuloy na mag-aaral, mag-iipon at maging maingat sa bawat financial decision na ginagawa araw-araw. Kapag na-practice mo ang mga tips na ito, mas madali mong mararamdaman ang freedom na dulot ng financial stability at independence. Mas nagiging empowered sa buhay dahil alam mo na may control sa financial journey at hindi basta napapagalaw ng sitwasyon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag hayaang lumipas ang bawat buwan nang walang plano at direksyon sa pera. Ang bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay pundasyon ng kinabukasan at ng financial security mo at ng pamilya mo. Mas madali at mas rewarding ang buhay kapag may malinaw na strategy at disiplina sa paghawak ng pera. Bawat hakbang na tama ay nagdadala ng mas malaking oportunidad, mas kontentong buhay at mas maayos na financial future.